Hi mga kasyums! Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon ay ang isa sa mga tradisyon naming mga igorot. Yes po, opo, igorota po ako at proud na proud po ako doon. Ang gagawin po nila ngayon ay ang tinatawag nilang mangmang o pag-aalay sa Tagalog. Alam ko yung iniisip nyo. Hindi po mangmang na walang alam ha. Mangmang po talaga ang tawag doon dito sa amin. Actually, hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin bakit kailangan gawin ang isang mangmang sa tuwing kapag nananaginip ba ang isang miyembro ng isang pamilya ng di maganda. Paano ba naman kasi pag tuwing tatanungin ko yung mga matatanda, basta, yun na lang yung sasagot sa akin. Kaya hindi ko na tinutuloy magtanong. 'Di ba? Ganun sila. Naalala nyo ba? 'Di ba nung bata pa tayo, kapag may tinatanong tayo yun yung sinasabi nila na basta ganun yun. 'Di ba? Relate ba kayo? Kaya yun, ngayon na matanda na ako, hindi ko pa rin alam kung bakit at 'di ba? Bakit nila ginagawa yung ganyang ganyang orasyon ba? Parang ganun, 'di ba? Well, anyways, dahil sa nakalakihan na natin yung mga tradisyon na ganyan, accept na lang natin. Parang naging normal na rin na sa amin yan, dito sa Baguio. Dito sa Cordillera or Benguet. Yung mga syumari kong kailyan na igorot, pa-share naman kung ano ba talaga ang masasabi nyo dito. Hindi kasi ako eksperto sa pag-i-explain sa mga ganito Comment down below mga syumare. At ayun na nga, nawalan na ng hininga yung beshiwap natin. Tara, samahan nyo po ako at obserbahan natin ang gagawin ng mga uncle ko at mga lolo ko dyan sa beshiwap natin. Sa mga oras na to, parang ayaw pang bumitaw ni Beshi. Pasensya ka na Beshi ha, pero yan talaga ang binigay ni Lord na tadhana para sa'yo.
Sa mga sandaling ito ay nakatay na nila yung beshiwap natin, no? Tingnan nyo. Parang si Lolo, parang may sineseparate siyang parts ng katawan ng baboy dyan. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero parang, ewan, parang may orasyon yata dyan na gagawin. Hindi ko lang alam ha. Hindi ko sure. Kayong mga sumari kong igorot, pwede bang paki-explain? Comment down below na lang po, ha? Kung mapapansin nyo dyan sa part na yan, hiniwalay ni Lolo yung atay niya. Nilagay niya dun sa may bilao, oh. Tapos, kung papansinin nyo, parang may tinatanggal siya dun sa part ng liver. Pansinin nyo, ha? Ayun, nakita nyo ba mga syumare? Tapos isasabit dun sa loob ng bahay. Napansin nyo ba mga syumare, yung size or yung kung gaano kalaki yung paghiwa nila dun sa karne ng baboy? Ganyan po talaga ang hiwa niyan, normal po yan. Ang tinatawag, pag naluto na po yan, ang tawag po dyan is wat-wat naman. Pasensya na kayo syumare sa pagtatagalog ko ha. Hindi talaga, kasi ako magaling magtagalog. Marunong lang pero konti lang. Diyos ko day. Go, ituloy na natin ang panunood at obserbahan natin ang susunod nilang gagawin mga syumare. Ma-share ko lang pala mga syumare, pag ganitong mga okasyon talaga pong naging tradisyon na lahat ng mga kamag-anak ay dadalo.
Napapansin nyo siguro, no, na walang ibang ingredients or walang ibang klase ng luto na gagawin dyan, no? Kasi po, isang putahe lang po yan. Dapat papakuluan lang po papakuluan lang po sa tubig yan. Hindi ko lang sure kung lalagyan pa yan ng asin. Kasi kapag kumakain po kami, sinasawsaw na lang po namin sa asin. Kasi marami po kasing bawal Ang dami, super daming bawal. Bawal din po ang may malaglag. Kasi kapag may malaglag raw, uulitin ulit ang pagkakatay ng baboy. 'Di ba? Ganyan tayong mga Pilipino. Iba't ibang tradisyon, iba't ibang paniniwala. Pero ang nakakatuwa doon nirerespeto naman natin yung iba't iba nating paniniwala, 'di ba, mga syumare? Tuloy na natin ang pag-obserba at tuloy na rin natin ang panunood. Siya mga kasyum, hanggang dito na lang kasi nalulubat na, hindi na kaya ng powers ng camera natin. Kung may katanungan kayo, comment lang po kayo at susubukan kong sagutin ang mga tanong nyo kung kaya ng powers natin. Siya mga kasyums, thanks for watching, babush!